Bakit kailangang mamatay ni Jesus sa banal na krus? Ang una po nating sagot ay, ito po ay pagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos. It is the sign of the great love of God for all of us, na ang kanyang pagmamahal hanggang kamatayan. Ang kanyang pagbibigay ng sarili at pagtataya ng sarili ay hanggang sa dulo ng kanyang buhay. It is a sign of the tremendous love of God. Ang sino mang makabahagi ng aking paghihirap ay magiging kabahagi rin ng aking muling pagkabuhay. Kaya kung tayo man ay naghihirapan ngayon, kung tayo man ay nakakaranas ng mga problema, tandaan natin na kung sino mang nakibahagi sa mga paghihirap ng Panginoon, makikibahagi rin sa kanyang tagumpay ng muling pagkabuhay. Itong nararanasan natin ay sharing of the suffering and the passion of Christ. Yung problema mong nararanasan ay pakikiisa mo lang kay Kristo. Your participation in suffering of Christ. Ito po ay isang pagsubok. Hindi tayo pinarurusahan ng Diyos. Sinusubukan lang po tayo. Hanggang saan ba tayo kakapit? Hanggang saan ba tayo maniniwala sa Kanya? Kapag walang problema, kapatid, handa ka na ba? Handa ka na bang sumunod sa Kalbaryo? Walang ibang daan ng tagumpay at Kalbaryo at ang tagumpay at kalwalhatian, kundi ang landas ng Kalbaryo, ang landas ng tinahak ng Panginoon na nagdala sa Kanya sa buhay na walang hanggan. Ang linggo ng palaspas ay magpatibay sa ating mga puso. Pasanin natin ang ating mga krus ng may pag-ibig, na may pag-asa at pananampalataya. Magpatibay nawa ang pagninilay natin ng paghihirap ng Panginoon sa ating pananampalataya, na tayo'y maniwala na may katapat ang mga paghihirap natin, may katapat na biyaya, may katapat na grasya. Ang mga luha natin ay magiging tuwa. God has chosen us individually, personally, unconditionally. We are chosen, we are loved, we are privileged, we are taken. Pinili tayo ng Diyos. Mga kapatid, sa dami po ng misang ating inatenan, nasa na po kaya tayong bahagi ng Santa Misa? Tayo ba ay nasa opening song, Purihin ang Panginoon? Tayo ba ay naroon sa Confiteor, Panginoon, maawa ka? Naroon pa kaya tayo doon sa offertory, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo? Naroon po kaya tayo doon sa pagdarasal ng Ama namin, na tinatanggap natin ang Diyos Ama bilang Ama ng ating buhay? O naroon tayo doon sa bandang huli, tapos na ang misa,
Humayo kayo, ipahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa araw na ito ng pagkatatag ng Santa Misa, sana'y gunitain natin ang biyaya ng Santa Misa. The Holy Eucharist will change our life. The Holy Eucharist will heal all our sickness. The Holy Eucharist will make our life complete. Sabagat walang titighaw sa lahat ng ating gutom at uhaw nararamdaman, maliban kay Jesus na tagumpay ng ating buhay. Po sa pagunita ng salusalong ating pinagdiriwang ngayon, maintindihan po natin na tayo rin po ay mga tinapay na dapat mapiraso, na dapat maibahagi. It symbolizes total availability to the people who are in need. Anumang uri po tayo ng tinapay, isa lang ang mensahe. We are invited to be broken into pieces. We are taken, we are blessed, we are broken, and we are ready to be given to the people of God. Nawa po sa araw na ito ay ating maalaala ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Handang mapiraso, handang ibigay ang buhay hanggang kamatayan. Nasaan na po kaya kayong bahagi ng Santa Misa? Isa lang ang natin, mahal natin ang Biyernes Santo. Okay lang po yun. Pero ano po ang kulang? Pahalagahan natin ang mas mahalagang bagay. Ang Biyernes Santo, namatay ang Panginoon, pero hindi po ito ang huling kataga ng ating pananampalataya. Ang huling kataga ng pananampalataya natin, si Jesus ay muling nabuhay. Kaya, inaanyayahan ko po kayo, hindi lang po ngayong Biyernes Santo, kung hindi, sana po, higit nating makita na mahalaga ang muling pagkabuhay. Kung si Jesus ay namatay, pakaraan ng 3 araw muli siyang nabuhay, tayo rin po ay may magtatagumpay. Sabagat ang kamatayan ni Jesus, sa tingin ng marami, ay katapusan ng lahat, at ito ay simbolismo ng pagkagapi, pagkatalo. Siguro ang demonyo noon ay tumatawa. Akala niya isa'y nagwagi, pero nagkamali siya. Sapagkat sa kamatayan ni Jesus ay nagsimula ang pagtatagumpay laban sa kasalanan, laban sa kamatayan. Sapagat yung kamatayan ng Panginoon ay hindi isang malaking period, kundi isang malaking koma. Abangan ang susunod na kabanata. Sa ganyan din po sa ating buhay, anuman ang ating mga pinagdaraanan, pagkatapos ng Biyernes Santo ay ang muling pagkabuhay. There is no other way. Yes, the way of the cross, but that way of the Calvary will always be superseded by the glorious, resplendent,
and shining resurrection of the Lord. Sana po'y yung ating mga kasalanan, mga pagkukulang, mga kahinaan, ilibing na rin natin sa puntod ng Panginoon. At tayo ay umasa para sa pagpapanibago ng buhay. Because anybody who is in Christ is a new creation. Ang krus po ay magdadala sa atin sa kalwalhatian, magdadala sa atin sa kagalingan, at magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. During Good Friday, but we need to embrace the cross that God is giving us every moment of our life. Not a Christless cross, not a crossless Christ, but Christ hanging upon the cross. Ano ho ba ang problema ng tao? Gawa po tayo ng gawa ng sarili nating krus. Pinapasa natin yung krus na tayong may gawa. Ang inaanyayahan lang po tayo ng Diyos na pasanin ang krus, the cross of Christ, so that we can be able to experience the pledge of future glory. Sapagkat sa bawat krus na pinapasan, may kasamang pagpala. Sa bawat mga problema, may biyaya. Sa bawat Biyernes Santo ay may muling pagkabuhay. Kaya sa araw pong ito, makukumpleto po ang pagdiriwang natin ng misteryo Pascual ng Panginoon. Kung hindi lamang yayakapin natin ang krus, kung hindi mag-asam tayo na tayo rin, katulad ni Jesus, magtatagumpay tayo laban sa kasalanan, laban sa mga problema sa buhay, kung kakapit tayo sa katotohanan na si Kristo ay hindi lang namatay, si Kristo ay muling mabubuhay. At samahan natin ang pagtatagumpay ng Panginoon laban sa kasalanan, laban sa kamatayan. Nawa po ang kamatayan at paghihirap ng Panginoon ay magdala sa atin sa iba yung pananampalataya na sa ating paghihirap may katapusan ng lahat. Kung kakapit tayo sa katotohanan, si Kristo ay muling mabubuhay. Amen. Ngayon po ang gabi ng mga gabi, the most bongacious, the mother of all vigils, ito pong Easter Vigil. Ito po ang pinakang rurok ng ating selebrasyon. It is a Passover from death into life, from sin into grace, from Good Friday into Easter Sunday. Mensahe ng muling pagkabuhay is the joy that Jesus is alive.
lives in us. Kasama natin si Jesus. Kung siya'y nagtagumpay sa krus, the message is, tayo rin po'y magtatagumpay. The resurrection of the Lord has this message na tayong lahat ay muling bumangon mula sa pagkakalugmok sa putik ng kasalanan at magkameron tayo ng panibagong buhay. Sama-sama po tayong tumawid sa panibagong buhay kasama ni Kristo. Ito pong panahon ng muling pagkabuhay ay isang paalaala sa ating lahat na tayo po'y sama-samang magsimula upang kamtin natin ang tagumpay ng muling pagkabuhay. Siguro mga 6 years na, pupunta kami dito, taon-taon na yun. Pero hindi alam ko anong buwan, basta panata namin na kahit anong buwan, basta makarating kami dito. Bali po matagal ko na po kasi siyang talagang gustong puntahan. So ngayon lang po talaga nagkaroon ng pagkakataon. Kasi marami na po akong mga kaibigan nakapunta na maganda nga po dito. At isa rin po yung sa gusto kong marating ngayong Semana Santa na panata na po namin. Taon-taon po talaga na bumibisita po kami sa iba't ibang lugar. Kung sakaling may magyaya po sa amin. Dahil siyempre, hiling kami kami ay habaan pa ng buhay and then maging malusog kami at Gabayan kami palagi sa pang-araw-araw namin. ano naman lagi ang ating inilig sa Lord. Bigyan po kami ng lakas. Ligtas anumang mga karamdaman. Panata ako sa kami ni Jesus ngayon lang. Kaya mga anak ko, pagka kami pupunta rito, tuwan-tuwa sila. Ang akin naman mister, saka magkakapatid, talagang okay sila sa pagparito dahil nga hindi na ako na-operahan. Tapos laging masigla ang katawan ko. Nakakataas pa nga ako lagi doon, nataas pa kami. Kaya praise God ako, hindi susnib. Amen. So na kasi ang kapatid ko may sakit. Kapatid na Siyempre, pinapanalangin namin na sana madugtungan pa yung buhay niya at saka gumaling siya. Yung ano namin. Kasi doon nga sa sakit ng matagal siya sa sa hospital. Ngayon nasa bahay na daw siya. Lalawin namin. Yun din ang hinihingi namin kay Lord na bigyan pa siya ng kasi bumaling. bigas. Maling. Isa na rin po yung magdasal po at magpasalamat na kami ay laging gabayan at bigyan ng malusog na pangangatawan. Yun lagi pong dinadasal ko bawat bumibisita kami sa mga pinapasyalan namin. Salamat kami. Salamat kami dahil umabot pa kami sa Nakarating ganito, kami dito. Yan. taon-taon nabibigyan pa kami ng pagkakataon na makarating dito. Yun talaga ang salamat talaga. Nakaraang taon dito kami.
Ang isang kapansin-pansin sa mga deboto ay karamihan sa mga deboto ay 90% ay mga kabataan. Talagang makikita mo sa kanilang pagnanais na magbalik loob sa Panginoon at ialay yung kanilang mga sakripisyo para sa kanilang mga pinagdaraan ng problema sa pamilya, personal na mga problema. At nakita ko ron yung kanilang pagsasakripisyo na talagang hindi nila alintana yung init, yung lamig, yung pagod. Talagang pumupunta sila rito, handa silang matulog sa damuhan, sa semento, wala na yung pride sa kanila, sama-sama, para lang may pahayag ang kanilang pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Diyos. At kapuri-puri yung kanilang pagbibigay ng oras. Talagang naging panata na nila na sila ay bahagi na ng buhay nila, na sila ay makapunta rito sa kamay ni Jesus, na parang hindi kompleto ang buhay nila kapag hindi nila ginawa yung alay lakad. Hindi lamang sa dahil ito ay panata, kundi dahil naramdaman nila ang presensya ng Panginoon sa lugar na ito. Ang iba nga nakaramdam ng kagalingan, ang iba ay naganyak na magbalik loob at magbagong buhay. Kaya bakit dumadami yung mga tao na patuloy na nagdidibusyon? Sapagkat nararamdaman nila dito ang presensya ng Panginoong Diyos at nakakaramdam sila ng kaginhawahan. Sila ay nakakaramdam ng kaginhawahan. At ang kaginhawahan ay hindi lamang yung sa katawan, kundi yung kanilang puso, isip at kalooban. Damang-daman nila na in a way ay kasama nila ang Diyos. Damang-daman nila sa pagpunta nila rito yung pangangalaga, yung pag-ibig ng Diyos sa kanila, lalo tigit yung mga kabataan na miyembro ng wasak na pamilya at may mga pinagdaraanan. Naging nila itong sanktuaryo at naging nila itong lugar upang dito ay masabi nila o maibulala sa kanilang puso yung kanilang mga problema at makasumpong naman sila ng kasagutan sa kanilang mga tanong sa buhay. Lagi kong sinasabi, lalo tigit sa pasimula ng alay lakad, yung challenge na gagawin mo ito hindi panata, kundi yung personal mong pagbabalik loob, personal mong pagpapahayag ng iyong pananampalataya, na it's all about your relationship with God, na sana'y mapaigting ninyo ang mas malalim na kaugnayan sa Panginoong Diyos. At hindi lamang tuwing Kwaresma, Semana Santa, kundi sa pang-araw-araw na bahagi ng ating buhay. At hinihikayat ko sila sa aking mga homily, sa aking mga guidelines, lalo tigit sa mga recollection retreats na ibinibigay ko, na sana yung mga sakripisyong ginagawa natin, lalo tigit yung alay lakad na ito, ay maging daan ng mas maigting na pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagsasabuhay ng Ebanghelyo konkreto sa ating buhay. Matindi ang kanilang ginagawang mga sakripisyo. Lalo tigit yung mga kabataan na masabi nating naglalakad ng napakalayo, nagtitiis. Sapagkat para sa kanila, sabi ko dun sa isang kabataan, bakit nyo ginagawa ito? Nakakagaan po ba ng kalooban? Para po bang pakiramdam namin kami nalilinis? Para po bang kami ay napapatawad na sa mga nagawang kasalanan? Alam nyo, kulang yung ating mga sakripisyo kung hindi natin sasamahan ng sakramento. Maganda yung sakripisyo, samahan ng kumpisal. At yan ang tunay na magpapabago at magbibigay sa atin ng tsansang magbalik loob sa Panginoon. Ang nakikita ko, ito ay simula ng isang bagong oportunidad para sila ay makapagpanibago ng buhay, makapagpanibago ng relasyon sa kanilang mga magulang, mga kapatid, kaibigan, higit sa lahat, pagpapanibago ng relasyon nila sa Diyos. Mas malalim, mas personal, mas nararamdaman at nakikita ang gumagalaw sa kanilang buhay.